Tara, mag-code tayo. Okay. So, isang magandang bagay sa isang programmer o isang problem solver, kapag meron gustong gawin, pwedeng tayo na mismo yung gumawa nun. So, kung hindi available yung kailangan natin, pwedeng tayo mismo yung gumawa. Makakapag-create tayo. So, katulad dito, yung ChatGPT, meron na siyang shortcut para rito. Para pagka after mo magtanong dito, gusto mo magtanong uli ng bago na pang clean chat. So, wala. Uh, may click mo yan, nagtatype ka rito, i-press mo yung may shortcut dito, Command Shift O. Ayan. So, gagawa tayo ng Chrome extension, browser extension na pang Gemini. Si Gemini, wala pa rin siyang ano rito shortcut. So, gagawa natin to ng shortcut. Command Shift O rin. So, dito, Command Shift O, hindi na gana. Ayan. Yan. So, wala siyang ganun functionality. So, si ChatGPT meron. So, after mo mag-chat, gusto mo bagong chat. So, salit na i-hover mo pa yung mouse mo, gagalaw mo yung kamay mo pa rin. Tapos mo magtanong dito, yan. Gusto mo may another tanong, hindi ka na pupunta rito sa mouse. Type mo na lang, press mo na lang, Command Shift O. Yan, bago. Ayun. So, gagawin natin, lalagyan natin ng ganun si Google Gemini. Si Gemini, lagyan natin ng ganun na. Pag nag-press tayo ng Command Shift O, makiklik yung new chat. So, isahan natin. So, dito tayo magtanong kung paano gumawa ng Chrome extension. How to make Chrome extension. Yan, sundan na lang natin to. Yan. Okay. Meron siya rito pop-up. Okay. Uy, ano to? Ba't ganyan siya? Ayaw natin ng code preview. Ang code lang mismo. Ayan, sundan lang natin to. Ito pop-up, ayan ito pop-up JS, ito yung ganyan lang. Meron siya rito pop-up, pero hindi natin kailangan to. Hindi pa muna natin kailangan. Gawan lang natin ng simple na gumagana yung pag nag-press tayo ng command shift o makiklik yung new chat. Ayan. So ito yung gagawin natin. Gawa tayo ng, sabi rito, may manifest JSON. Ayan. So, okay. So ito, copy natin itong part na to. Actually, ito lang copy natin eh. Hindi natin kailangan ng pop-up. Ngayon, so ito lang. Description. So gawa tayo rito kay Visual Studio Code. Yan. So, ito. So, lagay natin sa folder. Tayo ng source. Gawa tayo ng tawag natin ito. Gemini shortcut. Ayan. So, yun. If tayo gumawa ngayon. Sana mo. Yan, may another instance. Okay, hindi pumunta na rin. So, close editors. Yan, tapos ito, close natin. Yan. So, dito tayo gagawa ng file sa folder na to, sa directory na to. So, mag-add tayo rito ng manifest JSON. So, i-paste natin yung dito kanina. Ayan. Ayan, testingin natin kung i-accept na yan. Gawa tayo ng pangalan natin ito. Gemini shortcut. Gemini greeting extension. Gemini shortcut natin. Ganun baka, uy, ang smart naman ni Copilot. Okay.
Okay, so yun. Suppose so that isa the the activates new chat on Gemini upon pressing command command shift O. Ayan. Yun. So try nating i-load dito. So ayan, meron tayo ditong manage extension. Ayan, meron tayong manage extension. Load natin siya. Reset. Ba't reset? Okay. So source. Ay, mali. So, una natin gagawin, nalagay natin. I-turn on natin itong developer mode para pwede nating i-load yung sarili natin Chrome extension. Ito. Ayan. First Chrome extension natin na non-functional. Wala pa siyang ginagawa. Ayan. Ay, hindi pala. Save kapit pala to. Yung Chrome extension natin nandito. Ayan. Yung Gemini shortcut extension. So, yun siya. Gemini shortcut extension. Ayun siya. Ang pangalan niya. Version 1. So, dito, balik tayo rito. Okay. Yan. Tapos dito, gawa tayo ng tanungin natin paano paano maglagay ng functionality sa page. So, okay. Natin provide na rin. Yan. Paano i-load yung sarili mong extension. Although ito, simple to, alam ko na ito. Tapos dito, gawa tayo ng tanongin natin. Although alam ko na rin, pero tingnan natin kung gaano kagaling si Gemini. How, tanong natin kung paano tayo magre-react. Paano magre-react yung page natin sa keypress. How to make the extension react to keypress combinations and how to make the extension. Ayan, gawa tayo. So, may sinabi siya rito na okay, may background command siya. Okay. Itong isang to, command toggle greeting. Hindi, ano to? Alam ko, ito yung shortcut sa press green. Hindi ito. Hindi niya, okay. Maging specific tayo sa tanong natin. How to detect. Okay. So, itanong natin. How to detect. Okay. Iba yung paraan na to. Ito yung extension na yung shortcut nanggagaling kay Chrome mismo. Ayan. Yun siya. Chrome extensions. Tapos keyboard shortcut. Ito. Ang problema rito, okay, keyboard shortcut. Ayan. Sino ba yung ginawa natin? Sa extension natin. Okay. Wala pa rito. Ito, Gemini shortcut extension. So, kung merong pag functional na yung extension mo, pwede mong lagyan ng mga shortcut yung mga commands. So, ang hindi ko lang gusto rito, masyadong dependent yung code natin sa yung extension natin sa keyboard shortcut provided ng browser. Etong shortcut na naandito, wala nito sa Safari, yung kayang after nating i-define dito, ayan, yung shortcut. Yan. Baka katulad nito,
i-activate natin si Google Keep. Ito si Google Keep, itong, teka, bakit hindi siya buhay? Okay, try natin dito, kung buhay siya. Yan, buhay siya rito. Ayan. So, ito, pwede natin lagyan ng shortcut yan. Okay. Ah, hindi lang sa pop-up to, pwede rin to sa mga functionality ng extension. Okay, so tulad niyan, pwede tayo mag-provide dito ng halimbawa, Alt A, yan. So, pag nag-press tayo ng Alt K, lalabas to si 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 Keep. Yan, nag-press tayo ng Alt K, lumalabas siya, kita niyo yan. Alt K, o Option K sa Mac. Yan. So, yung option sa Windows ay Alt. So, Alt K. Okay. So, itong shortcut na to, hindi natin sa ibang browser, bawa sa Safari, hindi available to, itong yan, extension shortcut page. So, at saka hindi natin kontrolado to. Maganda, pagka gusto natin gumana rin sa ibang browser, yung extension natin nag, nag, na na re-respond sa functionality based sa shortcut, huwag tayong umasa dito. Yung pinrovide sa atin ni Gemini, eto, yung shortcut na to, galing dun sa courtesy of ano siya, courtesy of browser. Makikita nyo meron siya rito, ayan, React to key press combination, makikita nyo meron siya rito. Oh, ayan, dito siya, nasa manifest.json. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, sineset ng user yan, dun sa pupunta yung user. I-require mo pa yung user na pumunta sa URL na to. Ayan. Tapos, doon mo iseset yung functionality mo. Ayan. Tulad niyan. So, di tayo asa rito. Gamit tayo ng uh, sarili nating code na nagre-react dun sa page, hindi dun sa galing sa browser. Okay, so halimbawa, ito. So, baguhin natin to. Hindi galing sa browser yung shortcut, galing sa sarili nating functionality. Ayun. So, hindi siya galing dito, hindi siya galing dyan. Galing siya sa sarili nating code. I want the keyboard detection, keyboard, key press combinations detection to happen on the page itself. Yan. Okay, so ipoprovide niya dito ay nasa content, tawag na content script. Okay, so ito, yan, meron siyang content dito. Nagawa tayo ng content.js. So ito yung content.js natin. Okay, nag-generate na rin lang siya. I-require na rin natin siyang ayan, ayan, command, control shift Y. Okay, gagawin natin para example. Ayan. So, dito, tanongin natin siya na ano, I want my page to react to command shift O. Ito sa Windows, yung command parang control. So, dito, lagyan natin command shift O plus O. Ayan. Natin para baguhin niya yung code dito. Okay. So, kukunin lang natin code dito ay yan, meron na tayo. Itong mga to, kailangan ba natin to na to make it simple. So, para halos copy paste na lang natin. Make it simple. No page gripping.
no page, may greeting to eh, no page greeting, no pop-ups, uh, just keyboard detection, make the code simple. Okay, the code simple, no pop, just keyboard detection. Okay, ito lang yun yun, key down. Okay, so ayan lang. Ito lang yun. Tuloy ko kopyahin natin. Pero wag natin complicate. Kasi may sinasabi na mas yung logic kung paano tayo mag-solve o ma ma-remember yung ano sa memory natin yung ginagawa natin. Huwag tayo magka-copy paste. Magiging tina-type pa rin natin siya. So ito, huwag nating i-copy tapos i-paste. So ang ika-copy paste na natin yung mga boilerplate na code. Copy paste o boilerplate yung mga parating nasa ah, code. Ayun lang yung copy natin. It should be copy. And it's the only code. Yan. So, yun lang yung kakopy natin. Katulad nung kanina, yung manifest.json, ito, kinopy natin. Kasi hindi naman, wala naman masyadong logic to. So, hindi natin kailangan tandaan lagi ito. Boilerplate to. So, yung mga boilerplate, okay lang yan, copy paste. Pero yung mga may mga logic na parang tatandaan din natin, tatype natin yan. So, katulad nito, type natin to. Yan. So, lagay muna natin to sa ano, sa kanan, tapos ito sa kaliwa. Yan. Ang sabi ay gumawa tayo ng ano ng ito. Add event listener. Gawa tayo ng content.js. Ayan. So, itong content.js natin, lalagay natin dito yan sa content script tapos matches all URLs. So in fact, it's better kung pang Gemini lang natin gagamitin siya. Ang all URLs, palitan natin siya ng gemini.google.com. So, ito. At saka mas madali ma-approve sa Google Chrome Web Store pag pinublish mo yung extension mo. Mas madali siya ma-approve kung yung permission na hinihingi niya ng app mo ay tawag dito specific lang sa website. Pero anyway, since target lang naman natin dito ay yung totoong logic nito, okay. So, ito, copy natin not by copy paste, by typing. Ayan, copy natin siya. Content.js. So, lagay tayo dito ng, ayan, document.add event listener. Okay, close mo natin ito. Si Copilot. Copilot, ang galing. Okay. So, si Copilot, paano ba natin i-close? Ayan. So, meron tayong dito key down. Ayan. Ayan. So, ayan, nag-delete. Teka. Lagyan natin ng key down. Okay. Accept natin ang code na to. Ayan, accept natin yan. Open a new chat in Gemini. Okay. So, dito ang dinedetect niya. Okay. Aba. Dinedetect din ni, saan niya kinuha to? Okay. Command Shift O. Halos kamukha. Okay. Ayan. So, dito, lagay lang tayo ng alert. Ayan. Tinype lahat. Kaya i-turn off natin si Copilot. Kaya kita yung tinatype natin siya para
So, tanggalin natin siya. Ba natin off si Copilot. Off natin. Snooze. 5 minutes. Copilot off. Manage Copilot. Ay, ba't ba manage? Tanggalin natin siya. Off natin. Okay, off natin si Copilot. Off ba to? Numbers, place index. Hide completions for 5 minutes. 5 minutes lang. Try nga natin ha. Gusto siyang off eh. Okay. Tanong natin. How to turn off Copilot? How to turn off Copilot? Kaya natin sabi sa kanya, turn yourself off. Copilot, disable completion. Okay. Okay, ito yun. Copilot, disable, yan. Siya. Okay, testingin natin ha. Okay. Tingnan natin. Copilot, enable completions. Testingin natin. Okay. Pa-turn off na ba? Yan. Sige natin. Document of event listener. Ayan, pa-turn off na. Okay, so yan. Pa-turn off na siya. So, key down. Yan. Tapos, function event. So, yung modern syntax nitong ganyan, function events, pwedeng ganito. Yan. So, refine natin si tawag dito, arrow function. Dito natin new chat. Okay. Ay, at new chat hindi. Balik tayo rito. Yan. Saan yung hindi kasha. Okay. Make the code use ES6. So, ES6 ay yung may arrow function. So, ayan, arrow na siya. Ayan. So, sa halip na function, sabihin natin arrow. Minsan shortcut siya. Mas maiksi siya. Ayan. So, dito, i-detect natin yung meta key. So, yung meta key ay yung sa Mac ay ang command. Sa Windows, ayan yung Windows key. Although yung Windows key, tinake over ng Windows for operating system functionalities. Dito, lalagay natin ay event, yan, meta key, and event dot shift key, yan, and key is equal to code. Yan. Tapos mag-alert tayo rito ng alert tayo. Okay. Yan. Okay. So, try natin kung nagana. So, nag-type tayong command shift O. Command shift O. Ano to? Okay, try natin dito. Try tayo rito. Command. Okay. Command shift O. Dapat lalabas siya.
I-reload natin yung extension natin. Yan. Dapat lalabas alert. Ay, teka. May error kaya. May error kaya yung extension natin. Load and pack. Okay, may extensions. Okay. Okay, sa content page. Okay, nakalimutan natin i-wire yung ano natin. Yung content script natin kaya i-wire sa manifest JSON. So, yun. Dito may binanggit si ano na ilagay natin dito si manifest JSON. So, ito. Yung content script matches yan all URLs. So, for the meantime, copy muna natin. Yan. May gawin natin restricted to. So, ngayon, si content script, maglo-load siya pag nag-match sa kahit anong URL. Yan. Okay. So, ito, gawin natin siya rito. Yan. Yan siya. Tapos, dito, so, try ulit natin. Reload natin yung session natin gagana. So, nag-press tayo ng Command Shift O. Gagana na yan. Hindi pa rin. Okay. Ayan siya. Details. Testing natin ha. Ano ba yun yan? Napalta na ba natin? Sinave natin. Okay. Testing na natin. Ito talaga yung nalulog. Just to be sure. Okay. Siya ngayon. Okay. So, dito sa content.js, content.js, itong pangalan na to, ilagay natin sa dito. Tama naman. So, dapat mag-load to. So, nag-add tayo ng event listener. Okay. Teka, para siguro din lang natin gumagana na ito. Kahit ano muna ilagay natin. Wala muna ito. Lagay lang tayo ng console lang. Uy, nag-activate na naman si Copilot. Okay. Ayan. Okay. So, disable muna natin si Copilot. Ayan. Ayan. Okay. So, lagay tayo rito ng console lang. Hello. Sige natin kung nakikita yan. Tapos, ilagay tayo rito sa reload natin. Punta tayo sa console. Okay. Try natin. Command Shift O. Ba't hindi siya nade-detect? Kasi, testing natin. Ibang kulang natin. Testing natin. Saan ito? Yan. Command Shift O. Hindi nyo nade-detect. So, kung content script natin ay hindi nade-detect. Yan. So, something wrong. Balikan natin dito, ha? Ngayon, event listener dyan. Ano na natin kung talaga nalulog nga. Console log. Hello. Content.js. Ayan, no? Nandun ba siya? Okay.
o hindi siya nalo-load. Wala, hindi siya nalo-load. So, tanong natin, pag-struggle lang, tanong, why my content JS is not loaded? Yan. Okay. Hindi sinabi siya, look for any error. May error ba? Wala naman. Uh, tingnan natin ay okay, ito. Meron tayo nito. Content scripts. Okay naman, tama naman. Content scripts. Content scripts. Tama naman. Okay. Baka naman maling section natin nilagay itong content script. Saan ba siya dapat? Tarangin na natin. Copy paste natin. Where is it from? Where where is it wrong here? Okay. Okay. Enable naman na. Developer mode. Okay. Try natin. Reload. Ayun, nandun na. Yung hello content.js. Ano bago natin? Baka yung pagtagi lang ng developer. Okay. So, try na natin. Ayun, lumabas na. Shift O. Okay, so since lumabas na, kikita na natin magkano na. Hindi kaya kanina extension kanina. Okay. Yan. So magkano na siya. So dito, lagay lang natin dito na pick upin natin to. Dito, yung element niya, inspect natin. So yung element niya, kuha tayo ng something unique para yun yung gamitin natin. So dito, yan, meron tayong new chat. Kunin natin yung ano niya, yung pinaka yan. ID niya, sidebar. Okay. Kunin muna natin ito. Copy element. So, dali natin dito sa code. Okay. So, magandang copy natin new chat. Okay. Anything that will make this okay. New chat. Ano ba? Ito. So, maganda i-detect natin ay ang okay. Yung buong ito. Button. Okay, button. Button siya. Okay. Okay. Kunin natin itong ano, area label. So, maglagay tayo rito ng ano, na
document, query selector. So, try natin button. Tapos, meron tayong yan, equal to new chat. Yan, new chat. Yan, kaya kung nakukuha natin. Yan, kasi natin, lalabas tong EL ito sa console. Ano tayo sa console? So, i-clear okay. Punta tayo sa console. Clear muna natin siya. Okay, ito natin yung command shift code. Ayan, hello, sun. Bakit siya sun? Hello, command shift code. Sunday. Okay, nade-detect to key down. Pero yung, okay, ito, meta key, ito hindi nade-detect. Event dot key. Kasi natin kung tama ba yung nade-detect niya. Key, wait, dito lang. Key. Event dot key. Okay. Malabas ba yung key? Parang hindi pa rin. Clear muna natin. Try natin lang. Command shift code. Ito lang. Hello. At yung key hindi lumalabas. Okay. Sinave naman natin. Tapos, reload na natin. Ito, reload din natin. Okay. Clear console. Okay. Try natin ha. Yun. Meta. Yung key niya ay O. Small letter O. Ayun. Ayun yung natin. So, hindi siya capital O. Small letter O. So, yung pinag-detect natin is small letter O. Okay. So, try din natin. Reload natin. So, command shift code. Key is shift. Okay. And event that key, meta key. So, nakapress yung command, nakapress yung shift, and yung key niya ay O. So, lalabas dapat yung alert. Okay. Masing nga muna natin. So, that lang. Event that meta key. Tapos shift key, event that shift key. Mga boolean lang naman tayo. Ito, key. Ayun natin. Dalo. Ayan. Hindi siya written. Sinave naman natin. Reload natin.
Okay. Hmm. Something wrong. Hindi lumalabas. Eto. Lumalabas lang yung key. Eto, itong part na to, may error ba? Tingnan natin. Wala naman. Try natin dito. Pala, i-reload dun. Test natin ha. Ayun, gumana na. Kaya natin palang i-reload dito. Ayan. Tapos, ayan. So, dito natin gagamitin yung ano, yung detection ng button, yung chat. Teka, kulang to ng square bracket. Actually, ito hindi kailangan pagka nasa loob na square bracket. Ito. Yan. Ito, pwede rin meron. Pwede rin meron. Okay. So, ayan. So, de-detect natin nag-print ba yung EL. Testingin natin ngayon. Diba? Ito, shift key false. Ayan, puno siya. Tapos, lalabas din yung element natin walang na-detect. So, mali yung query selector natin. So, dapat ito, ano nga ba yun? Hindi natin ha. Ang query selector natin ay button na may area label na new chat. Kailangan nito. Baka pwede nyo lang yung araw sige. Pwede natin dyan. Basta reload natin dito at the same time. Reload din dito. Yan. Command Shift O. Okay. Hindi siya nagana. True null pa rin siya. Talagang happy natin dito. Pinaka-inspect. Okay. Happy natin ang ito to. Itong button ito. Copy. Selector. Yan. Kunin natin yung selector niya mismo. Medyo mahaba to. Mahaba. Okay. Kunin natin yung button lang. Ito. View word lang. Okay. Saan yung button dito? Button. Hmm. Area label. Plus to new chat. Ano naman? Hindi niya ma-pick up to dahil new chat. Okay. Ito new chat. New chat. Okay. Ito yung ano ba naman? Wala siyang ma-select. Okay. Actually, parang hindi tayo lagi nag-load lang. Pwede rin natin dito gawin yun. So, yan. Document that query select button. Okay siya. Pinag-pick up siya. Pero, dapat ma-selective yung ano natin. And, new flag. Hindi niya ma-select yun. So, no wonder. So, ba't di niya ma-select? Kaya natin kung hindi siya ma-select. Baka nasa shadow lang to.
Okay. Ayun, tama naman. Button, yung content. Hmm, saan naka-disable? Eh, dahil baka naka-disable siya. New, ay, ulit natin ha. Okay, lipat natin dito. Ay, ano ba? Ito may napipick up eh. Pero sino yung napick up niya? Pin natin. Lipat natin dito na wala. Okay. Yaw. Hmm. Hindi siya maselect. Ito nga, hanapin nga natin. Inspect natin siya. Okay, hindi siya maselect kasi naka-hide to. Okay, so saan kaya? Hindi rin eh. New chat. Ayun, ba't nga ba? Pinapital pala natin kanina. Ayun, yun pala yung problema. Sa small letter. Okay. Ba't kanina hindi nang ganito? Tapos tingin nga natin, reload natin. So nagaganap naman to. Tama naman, new chat, small letter din to. Tapos tingin natin. Anyway, new chat. Okay. Testing natin. Parehas lang naman. Bakit siya hindi mo detect? Okay, ito. Baka hindi lang natin na-reload dito. Balikan natin kanina. Just to prove. Baka hindi lang na-reload dito. Reload natin. Ito. Reload natin dito. So, press natin yung command shift O. Ayun, nade-detect na. Yun, makalimutan lang yata natin ano, i-reload to. So, same din yung code. Nagkandung nga tayo kanina. So, di natin kinuha yung nandito kanina. So, tama naman pala yung code natin. Hindi lang natin na-reload. Ayan. Natin i-reload siya. So, eto. Yan, may napipick up na siyang element. Ayun natin yun. Command shift. Command shift. Galing na natin ito. Command shift O. Ayun, may napick up na siyang element. Ngayon, yung element na yan, ano yun natin? I-click natin siya. E-L and then na pwede rin ganito. E-L dot click. So, testing natin na. Pag-load natin. Okay. Well, okay. Testing natin. Command Shift O. Yan. Magana na. Click yung new chat. Ang problema lang nito, pag ito, naka-hide. Pag naka-hide yan,
So, pag hinahid natin siya, hindi gagana yung ano natin, baka hindi, testingin natin. Uy, gumagana lang. Ayan siya. So, yun. Ayan, meron na tayong ano, hindi na natin kailangang click pa yung new chat. Nandito tayo, press natin yung command shift O. Ayun, meron, pupunta na siya rin sa new chat. Ayun. Okay, gumagana na siya. Ang next natin gagawin, pagkapunta niya ron, pagka-click niya ng new chat, dapat eto, pumunta rin yung cursor dito. Kasi nangyayari, pag-click doon, nalilipat yung focus dito. Yun, nalilipat yung focus niya. Okay, lilipat siya. Okay, okay. So, pagkatapos nun, detect natin yung element na to. Ayun siya. I-detect natin siya. Ang pangalan nito. Actually, most of the time, ito, tulad niya, dito tayo nag-press ng command shift O. So, yung event na yon dito nang galing, pwede natin i-detect siya rito. I-write natin dito. Si console.event.target. Yung target ay yung kung saan nag-activate yung listener na to. So, nag-activate siya sa target na yun. So, lalabas dito itong text area na to. So, try natin. Dapat may lalabas dito. Target. Target. So, lalabas yung ulit tayo rito sa okay, event. Ayan. Balik tayo dito. Okay. Nalabas ba yung letter D? Command shift. Okay. Okay. Hindi siya nag-activate. Okay. Dahil din naman natin mag-load. MK2. Ayun siya. Tapos dapat yung T lumalabas dito. Okay, so reload natin to. Ayan, tapos dito balik tayo. Clear console. Yan, yung T. Ayun. So kung dito tayo nag-press, dito rin tayo babalik. So, command shift O. Ayun siya. Uy, hindi siya malabas. Command shift O. Ano naman? Command shift O. Okay. Command shift O. Okay, sumasak siya rito. Wala siyang nag-detect na, tingin ko wala siyang nag-detect na element. Ayun siya. Reload natin. Command shift O. Okay. Shift O. Balik tayo sa dito. Balik tayo rito. Command shift O.
Reload pa natin. Reload natin ha. Okay, command shift O. Yan, yun, EL. Yan, na-detect natin yung button. Indicate ba natin siya? Sige natin kung nagano. Okay, chats. So, press natin dito. Yun, yung gana yung ano, click new chat. Okay, so kailangan natin bumalik dito. Testing natin paano siya pababalikin dyan. So, galing dito. Yan, command shift O. Kaya bumabalik naman siya. So, galing tayo rito. Ayan. Ayan. Click tayo dito. O dito. Ayan. Ayan, bumabalik siya rito. Ginawa ba tayo? Hindi, automatic siya. Automatic. Pero kung galing tayo rito, click tayo rito. Command shift O. Light focus natin dito. Nandito tayo. Command shift O. Hindi siya napunta rito. So, gawin natin na pupunta siya rito. So, hindi target. Kailangan kunin natin yung selector niya. Ito, selector niya ay input area. Okay. Sa yung pinaka mismo niya. Ito. P. P yung P. PR. Okay, content editor to na text area. QL editor. So, QL editor, punta natin yan. Check natin. Okay. Document na text area. Query selector. QL editor. So, kapag plus siya, kailangan natin lagyan ng dot distinguish sa mga built-in element. Like example, button or paragraph. So, lagyan natin siya ng dot. So, yan. Pag walang dot, hinahanap mo hindi yung class, yung mismo element. So, ito, PA dot, try natin focus, direct na natin. Hindi ba ka? Siyempre, ano natin kung tama ba? Dapat hindi ito null. PA na lang. Okay. Okay, testing natin ha. Reload natin para sigurado. Okay. Nandito yung focus, wala sa loob ng text box. So, testing natin kung gagana. Ay, teka. Kung pwede rin natin. Creating my form extension. Command shift O. Ayan. Command shift O. Ayan, testing natin. Command shift O. Ayun. Punta na rin yung focus dito. Ayan, tapos na yung program natin. Ayan. Okay. Punta siya rito. Hindi siya pumupunta. Bakit kaya? Nandito tayo. Nandito yung focus. Wala rito. Click natin dito. So, press natin Command Shift O. Hindi na pupunta yung focus. Dahil ano yata ito eh. Kailangan sa mismong paragraph. So, kung ganyan, bago natin siya i-focus, okay, okay tayo dito. If PA, okay, so lagay natin dito na
siya. Uh, Query selector natin yung teka, yung si P. I-direct lang nga natin. Tama yun. Naglabi tayo command shift code. Command shift code. Ayaw mag-focus. Okay. Try nga natin dito. Okay. Okay. Ay, ano ba yung pinapatya natin? Ay, kumana. Yung stop ng keyboard ko. Okay. Ano ba? Kumana yung paste. Stop. Okay, copy. Ano ko lang pinaka-driver lang. Okay. Ay, wala natin. And editor. At focus. Focus kaya ito. Focus kaya na siya. Rich text area. Naka-custom element to eh. Kunin natin to si rich text area. Rich text area. Dito na. Okay, rich text area. Sige natin yung makagana. Okay, command shift O. Hindi niya mag-focus. Baka custom ano to. Custom element. Dapat maganda na pag-focus siya. Anyway, normally naman, i-activate natin yung command shift O. Dito. So, ayan. Kapag galing dito, command shift O ayaw. Hindi natin siya mag-focus. Okay. So, kung rich text area ay element natin pwede focus dito. Content. Yung content. Rich text area. Baka ito. Yung QL editor. Okay. Itong QL editor. So, lagay tayo dito ng QL editor. Tapos na natin. Ayaw pa rin ito. Bakit kaya? Dapat pwede yan.
Dapat pwede din. Kunin natin yung selector na to para sigurado. Inspect. Yung buong selector niya. Buong sa niya. Yan. Input area. Eto siya. Ano kayo napag-focus dito? Ito. Ito na yung select natin. Ito, content editable true. Ito yata yun. How to focus on content editable. Hindi naman. Tama naman. Pero hindi siya napafocus. Yun siya. Saan na yan? Content editor. Ito yun. Ito kaya kunin natin. Okay. True. Content editable true. Sige natin. Sige natin. Ayun, gumana. Okay. So, maski wala yung cursor natin, yung cursor natin dito yung Command Shift O. Ayan. Pero pag yung cursor natin nandito, ayan, nandito wala sa box, sa input box, sa ibang part ng page. So, press natin Command Shift O. Ayun. Ito focus na siya. Ayun na. Ayan, simple lang. Okay. So, ito ngayon, itong functionality na ito. Problema nito, nagkararan sa lahat ng page. So, ito, keyboard detector. Nagkararan to mas kay ChatGPT. So, which is hindi dapat. Kita natin, lalabas dito na hello. Okay, reload natin. Okay. Okay, keyboard detector. Maski na dito. So, dapat i-limit natin siya dito lang sa kay Gemini lang. Yun. Nade-detect din siya rito. Dapat hindi siya ma-detect. So, gawin natin, si manifest natin, i-limit lang natin siya kay Gemini. So, punta tayo rito. Yan. Kunin natin ito. Limit natin siya dito. Okay. Post permission. Yan na lang. Dito. Yan. Yan. Pag nag-reload tayo rito, normal. Dami siya. Keyboard detector. Press tayo. Letter A. Ayan. Dapat dito, hindi na siya gumana. Okay. So, dapat ulan lalabas na keyboard detector. I-reload ulit natin. Okay. Balik tayo rito. Okay. Nade-detect ulit siya. Dapat hindi. Details. Permissions niya na kanino ba? Dapat ano lang ito eh.
dito lang gagana sa baka di man natin na-save. Save naman. Okay. Post permission. Dapat hindi gagana rito yun. Nagana pa rin. Keyboard detector na ginagawa X para alam mo na siya ngayon. Ayan, post permission. Reload natin. Check lang natin kung hindi niya ay nabago. Uy, luma ko. Yun. Luma yung lumalabas na po. Dapat X yun. Ba't luma? Okay. So, pag ganyan luma, reload na natin. So, ayun. Okay. Pero dapat hindi lumabas si itong keyboard detector na sa ano sa ibang website dapat kay Gemini Google lang siya. So ito sufficient na ba ito? Tanongin natin. Okay. I-turn off muna natin yung alert natin console lang. Okay. Okay. Yan. Natin. Luma pa rin. Parang nakapash may dito. Na-reload naman. Ayan, okay na. Tingnan natin. Ayun siya. Nagraran pa rin siya dito. Okay, may naman natin siya na. Iwan. Reload. Ayun, alert. Iwan. Micro extension. Iwan. Google Gemini. Let's supply one yes. Let's pay my other websites too. Should should around okay. Iba pa yata itong host permission. So ito, ano ba yung host permission na yan? Okay, mali tayo. So, pakta muna natin. Natin siyang Google Gemini. Yan. Okay. Dapat wala nang lalabas na console log dito. Clear natin siya. Okay. Meron pa rin. Dapat hindi na siya mag-activate. Okay. Ayan, okay na. Hindi na siya nalabas dito. Dito na lang siya dapat nag-activate. Yun. So, command shift po natin dito ang nag-activate. Test nga natin kung mas pinaka-close to kung gano'n. Command shift o yun. So yun, dito lang sa ganyan. Eh ano ba yung ano? Baka natin dito nilagay. What is ay tanong natin. What is okay.
Anyway, ayun. So, yan. Pagawa tayo ng functionality sa browser na based doon sa kailangan natin. Ayun. So, kailangan natin na maklik yung new chat pag nag-press ng command shift O. Sa sa Windows, detect mo lang dito na na salip na meta key, control shift O. Hindi siya mag-activate sa control shift O. Yun. So, hindi mag-activate. Yun. So, detect mo lang natin dito. Bago sa ating mag-run sa Windows. Dito, control E. Ayan. I-reload natin. Control Shift O. Control Shift O. Hindi, basta kailangan i-reload dito. Okay, na-reload na. Reload din natin. Control Shift O. Control Shift O. Ano naman? Control Shift O. Tingnan natin. Reverse control Q. Isip natin kung lalabas yun. Lalabas siya. Control Shift. Oh, mali ito. Luma eh. Hindi na nalulog yung bago. Sinave naman natin. Nireload naman natin. At nireload din naman natin ito. Tapos ganun din natin natin. Control Shift. Oh, ayun. May detect na. Ayun. Control Shift O. Pero yung O natin nagiging capital pag ginamitan ng pag ginamitan natin ng control, nagiging capital na siya. Okay? So, mas maganda dyan salip na P. Ano mga ba yung ginagamit minsan dyan? Para mas capital. Ganito na lang natin para simple. Yung uppercase na lang natin. To uppercase. Yan. Yan. So, para nagana rin siya. Regardless kung ano siya. So, control shift O. SB natin. Okay, control shift O. Ayan. Control shift O. Control shift O. Capital naman to, diba? Capital naman. Kasi natin yung control shift O. Control shift O. Control shift O. Hindi siya pumapasok. Control shift and O. Nareload yun eh. Ayun, gumana na. Reload lang natin. So, yun. Meron na tayong extension na pag mabilis ang kailangan natin may chat agad. Hindi na tayo mag-click niyan. Basta natin control shift O. Kahit nandito, babalik yung focus niya rito. Ayan, control shift O. Ayan, tapos na. Okay. Dito nagtatapos. So next time, gawa ulit tayo ng mag-code ulit tayo ng
kung ano man kailangan natin. Okay, bye guys.